Praise God! Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. Our topic today is Love is the key to your success. The Bible says from 1 John chapter 2 verse 5 and 6, "But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did." Sa Tagalog, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. 2 John chapter 1 verse 6, "And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love." Sa Tagalog, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Praise the Lord, pinagpala na po ang banal na salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hilingin natin ang pagsama ng presensya ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we recognize and we acknowledge your presence. Sa aming pong pagbubulay-bulay, sa aming pong pagnilay-nilay ng iyong salita sa araw na ito, Lord, nawa, dalangin ko na ang bawat isang manonood, makikinig, ay mapagpala, Panginoon, sa mensaheng ito. Nawa ang salitang magmumula sa iyong lingkod, Panginoon, at ang meditation ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin. Buksan mo po, Panginoong Hesus, ang aming puso at isipan upang sa ganon, ma-discern nila, Panginoon, ang naisin at kalooban ninyo, ang kapahayagan ninyo sa kanilang buhay at sa iyong banal na kalooban. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Muli, our topic is Love is the key to your success. Alam mo, kapatid, ang pag-ibig ay isa sa susi para matupad ang ating mga pinapangarap. Isang paraan kung gusto mong maging successful at maging victorious this 2024, be motivated by love. Love for the Lord and love for others. Sabi ng Biblia, whatever you do, do it with love as you do it in the name of Jesus. Colossians chapter 3, verse 23 and 24. Mahalaga sa isang Kristiyano ay ang pananatili sa pag-ibig ng Panginoon. According to John chapter 15, ang nananatili sa Kanya ay nagbubunga ng masagana. For without Him, we can do nothing. Amen po. Kaya mga minamahal, love is being satisfied in the Lord, and the Lord will continually guide you and satisfy your desires. Isaiah chapter 58 verse 11. Jesus shows that God is willing to bless you, kapatid. Jesus shows that God wants to experience prosperity in success here on earth. Amen? Sabi doon sa scripture sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 9, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Now, 3 keys of love to succeed in life. Yan po yung bibigyan din natin ngayon. Una, love is keeping God's commandments. Sabi sa scripture na ating binasa, 1 John chapter 2 verse 5, if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. 2 John chapter 1 verse 6, and this is love,
that we walk in obedience to His commands. Maliwanag. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. That's why our first point is love is keeping God's commandments. Okay? Sabi sa Tagalog, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinibigay sa inyo noong una pa man. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Alam niyo po, mga minamahal, Jesus gave a new commandment to His disciples. Sabi niya, love one another. Loving each other is a sign of being God-minded. Okay? It sets you free. It keeps no record of wrong. At magkakaroon ka ng kapayapaan all the time. Ayaw mo pa ba yun, kapatid? Mga minamahal, ang nagmamahal kahit kailan, hindi po talunan. Kung nagmamahal ka, kapatid, kahit kailan hindi ka talunan. Kundi, yan ay isang sinyales na ang taong gustong magtagumpay. At ang nagmamahal ay hindi nagnanakaw, pumapatay o naninira. Tama po ba? Kasi sabi ng John chapter 10 verse 10 okay? The thief comes only to steal and kill and destroy. At sinabi ng Panginoon, I have come that they may have life and have it to the food. Praise God. At sinasabi din ng Biblia, if you love me, obey what I command. In response to God's love for you, magmamahal ka. Tama po? At ang good news dito, kapatid, kung sinusunod natin ang Diyos, ang utos ng ating Panginoon, tayo'y kanyang mga kaibigan. John chapter 15 verse 40. You are my friends if you do what I command. Grabe, hindi lang tayo anak ng Panginoon, hindi lang tayo tagapagmana ng ating Panginoon, kundi tayo ay mga kaibigan pa ng ating Panginoon na nagmamahal at sumusunod sa kanyang mga utos. Hallelujah! Praise God! Mga minamahal, sinabi ng Diyos na ang pag-ibig ay pagsunod sa kanyang mga utos. So binigyan tayo ng mga tagubilin para malaman natin kung paano magmahal gaya ng pagmamahal niya. According to the Bible, nag-set siya ng antas ng pagmamahal, kapatid. At ito yung summary ng 10 utos ng Panginoon. Okay? At sinabi doon, una, mahalin daw natin ang Panginoon. Pangalawa, mahalin din natin ang iba. Love others. Sa pagmamahal natin sa iba, okay, nasabi po dun sa mga scriptures, okay, ay ito'y may kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay, yung pagmamahal sa magulang. At ano pa po? Okay? Yung pagmamahal sa ating kapwa. At anong very challenging dito, yung pagmamahal sa ating kaaway. Love your enemies. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, ito ay hamon sa atin bilang mga mananampalataya. Love is keeping God's commandments. Okay? Kapag tinutupad natin ang mga utos ng Diyos, kapatid, magiging maayos tayong gumagawa sa lahat ng bagay. Okay? Sa trabaho, sa family, sa ministry, sa business. Okay? At maayos ang mga relasyon. Mga minamalang kapatid sa Panginoon, ito'y bantayan natin sa ating buhay. Okay? Kahit mahirap minsan, nasasaktan tayo, natatapakan na tayo ang ating dignidad, kumbaga nga. Okay? Nadudungisan na nila yung ating pangalan dahil sa inggit minsan, dahil minsan ay may garit sila sa atin, may hinanakit sila sa atin. Okay? Pero dahil utos ng Diyos, magmamahal ka. Susunod ka. Amen po ba? Hallelujah. Kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, God has given you His love. Ano itong love na ito? Yung manual. Yung black and white. No other than the Word of God. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ito. At ikaw ay lalakad ng may pagmamahal. Amen? Kung ginawa mo si Jesucristo na Panginoon ng iyong buhay,
Kapatid, ang good news, nagawa mo na ang unang hakbang ng pagsunod. The love of God has been born within you. Make the decision in faith and commit yourself to obey the Word of God about love. Amen po. Second keys of love to succeed in life. Pangalawa, love is acting on God's Word. Sabi dun sa 1 John chapter 2 verse 5 and 6, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Okay? Love unconditionally by acting on God's Word. Loving God by loving others. Walking in love, perfecting the love walk, then think about it, kapatid. Meditate on it and keep the other promises of God. Sabi ng Galatians chapter 5 verse 6, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Sa ibang translation, sabi niya, faith work it by love. Hallelujah! Ang isang ganap na mananampalataya, mahalaga sa kanya ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gayon din ang kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, at iba pang parts ng bunga ng banal na Espiritu. If you will walk on that commandment of love, all the other promises of God begin to work. Okay, sinasabi sa kasulatan, sa parang ito ay binibigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito. At upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 4. Confessing and acting on the exceeding great and precious promises of God's Word, kapatid, nagiging partaker ka ng divine nature ng Panginoon. Yan ay kapag sinimulan mong makita ang mahimalang nagaganap sa iyong pamilya. Wow! Sinabi ni Jesus na ang mga unos ng buhay ay walang kapangyarihan na sirain ang iyong buhay, ang iyong pamilya, kapag ikaw ay tumutupad sa kanyang salita. Love is the greatest thing that could ever happen to your family. Okay? Pag-ibig ang pinakadakilang bagay na maaring mangyari sa iyong pamilya. Kung ninanakaw ng diablo ang iyong husband mula sa iyo, o ang iyong wife, o ang inyong mga anak, you can win them to Jesus with the love of God. Amen po? This is very challenging, kapatid. Kung gusto natin magtagumpay. Love becomes active through the knowledge of the Word. Okay? Kaya sinulatan ni Apostol Pablo ang mga simbahan sa Pilipay at sinasabi, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Philippians chapter 1 verse 9 and 10. The love of God is released in your life by acting on the knowledge of God's Word. Amen? Without revelation, knowledge followed by action, kapatid. Ang pag-ibig ay hindi nabubuo at ang pagkamakasarili ay patuloy na naghahari sa iyo kahit na ikaw ay isang bagong nilalang na tumanggap sa ating Panginoon. Ang sabi ng scripture na binasa natin, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Habang kumikilos ka ayon sa salita ng Diyos, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa iyo. Doon nagsisimulang dumaloy ang pagmamahal mula sa iyo patungo sa iba. It means, dahil sobra-sobra ang pagmamahal ng Diyos na iyong nararanasan, okay,
nag-o-overflow ito. Kaya nagagawa mong magmahal naman sa iba. Kahit na iba yung pagtingin nila sa iyo, kahit na sinisiraan ka na, but still minamahal mo pa rin sila. Pinagpe-pray mo pa rin sila. Bless mo pa rin sila. There's nothing, absolutely nothing more important than learning to love. Kaya magmamahal lang tayo, matututo tayo sa maraming bagay. Kung gaano mo ka-accurate nalalaman at nilalakaran ang pag-ibig, ganun din kapatid, na isa sa katuparan mo ang kalooban ng Diyos. Tama po. Dahil may spiritual force ay nakukuha ang pagkilos nito sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith works by love. Nasabi ko na po kanina. So tinuturuan tayong lakaran at mamuhay ng may pag-ibig. Ang lahat ng katotohanan na iyong natutunan mula sa salita ng Diyos, kapatid, ay gumagana, kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. It works by love. They will profit you little unless you live the love of God, then mararanasan mo ang kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Useless po ang pag-ibig kung walang kalakip na gawa, kapatid. Kaya nga ang commendation ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Faith, hope, and love. But the greatest of all is love. Okay? So nandun po lahat ang patungkol sa pag-ibig. How we will endure, how to work, how to live in love. Binanggit po doon ni Apostol Pablo. Kaya basahin po ninyo pag may time po kayo. At next week po, I will share this entitled, Faith Works by Love. Loobin po ng Panginoon. Remember, you are a love creature. God has recreated your spirit in the image of love. Ipinadala ng Panginoon ang kanyang espiritu ng pag-ibig to live in you upang turuan ka kung paano magmahal tulad ng kanyang pagmamahal. Kapatid, magkaroon ka ng kamalayan sa pag-ibig. Yung love conscious na tinatawag natin sa pamamagitan ng pagtatapat at pagkilos sa salita ng Diyos. No matter what, mabuhay ka sa pag-ibig ng ating Panginoon at magmamahal ka sa iba. Amen po. Pangatlong susi para tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, love is walking to believe by faith. 2 John chapter 1 verse 6, and this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Sa Tagalog, at ganito ang pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay tayo ng ayon sa utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo nung una pa man, mamuhay kayo ng may pag-ibig. Kapatid, love is a journey of faith. Love is walking to believe by faith in the Word of God. Walking in love is walking in the Spirit. It is walking as Jesus walked. Nilalakaran natin ang nilalakaran din ng ating Panginoon noong una pa man. Ang nagmamahal ay hindi po nabibigo. Walang kabiguan sa taong lumalakad at namumuhay sa pag-ibig. Amen? Hallelujah! Kapag nabubuhay ka sa pag-ibig, hindi ka mabibigo. Kapag nabubuhay ka sa pag-ibig, hindi ka mabibigo. Kailangan ng pananampalataya upang maniwala na ang paraan ng pag-ibig ay hindi mabibigo. Habang lumalaki ang iyong pagkaunawa sa pag-ibig, as you grow sa pagkaunawa mo sa salita ng Panginoon about love, lumalago ang iyong pananampalataya. Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay nangingibabaw sa batas ng kasalanan at kamatayan. Ngunit, ang pananampalataya ay hindi uubra kung walang pag-ibig.
Kaya mahalaga ang pananampalataya at pag-ibig sa ating pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Sa mundo, ang pag-ibig ay isang damdamin, ngunit ang tunay na makadiyos, ang pag-ibig ay hindi isang emosyon. Ito ay isang katotohanan. It is the truth. Nararamdaman man natin ito o hindi, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. We are in love with God and love gives. Ang nagmamahal ay nagbibigay. Yan ay isa sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, binigay niya ang lahat, ang kanyang buhay, ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, na kung sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Scripture, Romans chapter 8 verse 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Lord? Sa kapighatian ba? O pagkabalisa? Sa pag-uusig? O taggutom? O kahubaran? Sa panganib? O sa tabak? Love has already won. You're in love because He loves you. Sabihin mo kapatid sa iyong sarili, ako ay mananagumpay sa pangalan ni Jesus. Comment down below. Salamat po. Dahil sa pag-ibig, panalo tayo. Amen? In love ka dahil mahal ka niya. At nasa kanya ka. Hallelujah! To walk by faith means your heart is established in His goodness and in His love. And you can trust Him. Kapag lumalakad ka sa pamamagitan ng pananampalataya, you will talk of His love and goodness. It's always on your heart and mind, kapatid. The natural mind cannot understand that because the natural man and his word are ruled by selfishness. Yung pagkamakasarili. Ang kanyang pagkamakasarili ay nagsasara ng pinto sa pag-ibig ng Diyos. At siya ay nag-iisa. When you practice love by faith and refuse to seek your own, you put the Father into action on your behalf. Yun ang maganda. Walking in love is to your great advantage. Yun ang maganda sa atin bilang mga minamahal na anak ng Panginoon. Agape love is a new kind of power. Unconditional love to eh. Hindi ka naghihintay ng kapalit dahil nagmamahal ka. It makes you the master of every situation. Hanggat lumalakad ka sa pag-ibig, kapatid, you cannot be hurt or you cannot fail. Hindi ka masasaktan at mabibigo. No weapon formed against you will prosper. Walang sino man ang may kapangyarihang saktan ang iyong damdamin. Dahil hindi ka pinamumunuan ng damdamin, kundi ng pag-ibig ng Panginoon. You are not ruled by feelings, but by God's love. Hallelujah! Umiibig tayo dahil inibig tayo ng Diyos noong una pa man. Dahil sa Diyos, hindi mo na hinahanap ang iyong sariling tagumpay. Ngunit ang iyong tagumpay ay garantisado. Hallelujah! This love is revolutionary. Hindi yan mababago. Kung lubos nating naunawaan ang malaking pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pagmamahal ng Panginoon, malamang makikipagkompetensya tayo sa isa't isa. At sisikapin nating mahalin ang isa't isa. Kahit na nasasaktan tayo, kahit na nahihirapan tayo. And without a doubt, kung walang pag-aalinlangan, everyone would emerge from that competition a winner. Ano pong ibig sabihin? Lahat ay lalabas sa kompetisyong iyon na tiyak ang pagtatagumpay. Masasabi natin champion. Hallelujah! Love believes the best. Believes all things and hopes all things. Hallelujah! Praise God! Bilang pangwawakas, love is truly the only sure key to our success and victory. Let our motive for success is to love. For love comes from God. Amen?
God's love will never fail because God never fails. He's the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. No matter what, commit your life to live in love, to obey God, acting on His Word, and determined to walk with Him. Success and victory are expected when we walk in love. Ulitin ko po, success and victory are expected when we walk in love. Ang tunay na pag-ibig, kapatid, ay ang pinakadakilang bagay na maaaring mangyari sa iyong buhay. Sa relationship, sa family, marriage, sa trabaho, maging sa negosyo. Take your advantage as children of the living God. Amen? The Word of God says, I will bless you. Take it and claim it by faith in the name of Jesus. Remember, you are partakers of God's love and His kingdom. Hallelujah! To God be the glory. Salamat po. Let us pray. Abba, Father, we thank you for your presence. We thank you for your unconditional love, your everlasting love. We thank you, Lord, for your goodness, your grace, and your faithfulness to all of us. Hallelujah. Oh God, nothing is good that is against your will. Ang lahat ng mabuti ay nagmumula sa iyong kamay. Lord, I pray na ilagay po ninyo sa aming mga puso ang pagnanais na kaluguran ka at punuin ang aming mga isipan ng mga kaisipan ng inyong pag-ibig upang kami ay patuloy na lumago sa iyong karunungan at matamasa ang iyong kapayapaan. Panginoong Jesus, dalangin ko na tulungan mo kaming lumakad ng may pag-ibig araw-araw. Bigyan mo kami ng iyong kapangyarihang piliin na mamuhay na sumusunod sa iyong mga utos. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig na matay ka sa krus para sa aming kasalanan at muling nabuhay para magkaroon kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. I pray, Father, bless all our viewers with satisfying life in every aspects and every areas of their lives. In Jesus' name, we claim answered prayers. In Jesus' mighty name, all honor and glory belongs to you, Father, our Lord and Savior Jesus. Amen.